Alright. Sorry, Senator Cayetano. Okay. After the hearing, lumabaho na yung binay. Hindi lumabango pa si binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa sarili niyang mga salita. Senator Marcos, Dapat naman mabango pa siya noon Senator nung gusto mo Cayetano, sumama. sandali lang po. Dapat tiyakin mo muna sa ulo Hindi, mo. tiyak na tiyak ako. Tiyak ko yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Yun! Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Yun! Anong Pero, si Trilling? Si Trilling, naku, malabo yan. Warrant of arrest na raw si Bongo sa ICC. Agoy, ubusin yata ang mga oposisyon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, pasadahan natin ngayon way back 10 years ago, nagkatunggali itong si Pangulo at ito si Senador Alan Peter Cayetano. Ito ay patungkol sa kanilang vice presidential debate. Makikita nyo kung sino yung magaling at marunong sumagot. At nagkaroon ng patutsadahan. At siyempre mamaya natin papasadahan yan. Ito pa. Bong, gustong bigyan muli ng posisyon sa gobyerno si DILG Secretary Abalos. Aray ko, ito na. Mukhang makakaroon na ata ng, magkakaroon na ata ng sibakan. Ay pakiwari dito parang may sisibakin dahil yung performance level ata hindi nakakamtan. Kilala nyo ba? Ano ba yung posisyon itong nababanggit na Abalos? Ito ay DILG Secretary noon. Subalit natapwat. Ito ay tumakbo bilang bilang senador. Sa ticket nitong si Pangulo. Kuya Guts, parang iba yung boses mo sinusubukan lang natin maging broadcaster. Baka tayo masabak sa isang tila bagay isang show na kung tawagin ay Mubulik Mabato. Ito ay tinatawag na Mubulik Mabato. Ano ba Mubulik Mabato? Isang segment daw yun napapaanyayahan na ata tayo di umano. Hindi, joke lang yan. Malay mo, di ba? Pwede ba? Pwede? Baka maging maging news anchor, no? Si Kuya Goods naging news anchor. Eto na, makang sisibakin Ang pakiwari natin dito, ganito ang mangyayari. Alamin natin yan sa dulo ng ating video. Bago natin pasadahan lahat, andyan po yung join button. Magpindot-pindot na. At syempre yung shoutout segment natin, hindi ho matatapos yan. Hindi tayo nakakapag shoutout sa inyo. Putin nagpaalala sa leader na suotin ang earpiece. Aray ko, dito mukhang napahiya yung mama dito pag susuot lang ng earpiece, tila, hindi ata maalam ang mama, kaya napangiti si President Putin. Nagmukhang anga-anga itong yung Pangulo. Senator Cayetano, rumesbak muli kay Lacson. Ito kasi, nagpahaging na naman itong mga grupo ng mga bulok na senador na naubos daw yung 700 million dito sa nangyaring hindi magandang bagay sa Senado. Bakit isisisi nyo na naman kay Senador Alan Peter Cayetano? Ano ba naman kayo? Wala na kayong ibang sinisi. Sisihin nyo muna kung sino yung mga magnanakaw. Sisihin nyo muna kung sino yung pinagdideliver ng maleta. 700 million, ilang oras, ilang araw, sisihin nyo sa senador? Sisihin nyo kay Senador Alan Peter Cayetano? Balik tayo, Matutuwa kayo dito sa mapapanood nyo. Tiyak, bakbakan ito Kaya sabi ko nga sa inyo, iba ho ang marunong na tao. Iba ang abogado sa mga nagpapanggap na maalam. Iba ho ang kalidad ng dila ng taong may alam sa batas kaysa sa taong nag-aalam-alaman lang sa batas. Pasok natin to, Balik tanaw tayo doon sa debate noong unang panahon na sila ho ay magkatunggali bilang
Oo, pagka Vice President. Alright. Sorry, Senator Cayetano. Dapat Okay. after the hearing, lumabaho na yung Binay. Hindi lumabango pa si Binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa Hindi po sarili niyang nabubuhol. mga salita. Senator Marcos, Dapat naman mabango pa siya noon Senator nung gusto mo Cayetano, sumama. sandali lang po. Dapat Please. tiyakin mo muna sa ulo Hindi, mo kung tiyak ano na yung tiyak mga ako. sinasabi Tiyak ko mo. yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Yun! Ale! Hindi ko tiyak. Yun ang natumbok. Ulitin natin pinagdiinan ni Senator Alan Peter Cayetano. Nasa na ho. Yung balita na pag nanalo daw ito si Pangulo, isasoli at ibabalik at babayaran ng utang ng kaban ng bayan. Wala na, pangako naman yun eh. Wala na ho yun. Nangako na nga, tutuparin pa. Di ba? Bira uli, Senator Alan. Tiyak na tiyak ako. Tiyak ko yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Tiyak na tiyak ko yun. Hold on. Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Yun! Anong Pero si Trilling? Si Trilling, naku, malabo yan. Ngayon durobo na rin ngayon yan. Ang balita dyan, pinadadalahan din sa Antipolo. Ayon sa sa 18 Marines. Yan yung mga nababalita noong naghayag ang 18 Marines ng kanilang sworn statement. Meron daw dating senador ang pinapadalhan ng maleta. Wow, paldo. garantiya nyo na si Alan Cayetano ay lalaban sa corruption? Bukod sa walang may hawak sa aming saliig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alan Cayetano. Yun! Kita nyo? Tama! Yung paninindigan ni Senador Alan Peter Cayetano mula noon hanggang ngayon. Bakit? Kita nyo, way back 10 years. 10 years ago itong video na ito. Nakalipas ng 10 taon. Ang paninindigan niya patungkol sa korupsyon hanggang ngayon dala-dala niya. 'Di ba? Kaya hindi tayo nagkamali. Kaya the best, pag ito talaga ay nanindigan, papanindigan. Kaso nga lang sa paninindigan niya, na nagiging agrabyado o dihado kasi mas marami ang dorobo sa mga senador, lalong-lalo na yung mga bulok. Napapagtulungan ngayon si Senador Alan Peter Cayetano. Dahil yung paninindigan niya ay hawak-hawak niya pa rin hanggang ngayon. Kaya dito kayo bumilib. Huwag kayong bibilib doon sa mga nagpapanggap na lang ng Bible verse, tapos pagdating ang tawag pa sila kanila ay Judes. Sila si mga Judes. Oo. Ang tapang-tapang mo magsalita sa mga miyembro nyo, tapos pagdating ng araw mag-Judes ka lang pala. Sa 1, EDSA 2, kay Binay, kay Arroyo, sa SSS, fertilizer scam, lahat po doon, nandun po kami at lumaban. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy, nawawala. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. Nako! $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay na pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Totoo nga! Totoo lahat ng sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano, hindi lang daan bilyon, trilyon na ang pag-uusap. Ang utang ng Pilipinas ay umabot na ng 18 trillion mahigit. Kaya hindi na tayo parang hindi na tayo, ano ba tawag doon sa Tagalog? Hindi na tayo magtataka. Tama ang sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano patungkol dito sa mama. Kanino? Si Pangulo. Nagtutugma. Nakita ko lang to Nagulat ako. Totoo nga, napanood ko Hala, totoo nga. Si Senador Alan nanindigan para sa korupsyon.
Yung isa nanindigan mangurapsyon. Aray mo, sabi ni Aling Ledesma daw yan, di umano. Nanindigan talaga. Oh, totoo. May sinabi siya dito. Way back 10 years ago, nalaman natin, totoo nga. Huwag mong antayin na maging vice president o president, mangungurap nga. Aray mo, totoo nga. All right. Senator Honasan, because Senator Marcos was alluded to. Senator, I hope you don't mind. Unahin ko muna si Senator Bongbong Marcos. Sir, go ahead. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan kinuha yung napakalaking numero na sinasabi niya. Pangalawa, nagtataka naman ako na sa tagal namin pagsasama ni Senator Alan, ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Senado, wala naman siyang binabanggit na siyang inaalala niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Bakit? Baka naman mapagsuspetsyahan siya na namumulitika. Tungkol po doon sa kaso ng PDAP na sinasabi niya, nasagot na po natin yan. Naku! Nambola ka pa. Kilalang kilala na ho ng taong bayan. Kaya ngayon, kung sino paniniwalaan nyo, walang iba kundi yung tao na, talagang naninindigan para sa korupsyon. Hindi yung taong nangungurapsyon. Aray mo. Eto, sa kanila na naman to. Kilala nyo ba ho, yung DILG dati na tumakbong senador? Naku, mukhang magkakaroon ng balasahan. Sa tingin natin, sa tansya natin, sabi ni Aling Ledesma, nakichismis siya kay Aling Marie, mukhang hindi ho convincing yung performance level nung isa. Sabi ni Aling Maria na. Alamin nga natin dito kung ano yung kwento rito. Gusto raw ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan muli ng posisyon sa gobyerno si dating Interior Secretary Benher Abalos. Pero gate ng Pangulo, walang babalasahin sa kanyang gabinete. Nasa frontline ng balitang yan. Talaga ba? Ganyan-ganyan din yung sinabi noon. Walang babalasahin. Pagdating ng araw, ayun na, binalasan na. Pinadala pa sa dahig. Sel Halili. Sa gitna ng umuugong na balasahan sa gabinete, may isang tao raw na gusto si Pangulong Bongbong Marcos na ibalik sa gobyerno, si Benher Abalos. Madalas daw kasi siyang tulungan ng dating Interior Secretary. I'll be very candid. I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, Many ways, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Pero hindi raw ibig sabihin nito, babalasahin na niya ang gabinete. Aroy, talaga. Diyan kami hindi naniniwala. Wala namang sinabing totoo eh. Halos lahat hindi totoo. Diba? Pero doon sa sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano, doon kami naniniwala. Diba? Doon kami naniniwala na talagang pag nagkaroon ng upuan, yun, ubos ang kaban. Pasalamat sila, nabudol tayo kung hindi. Hanggang ngayon. Problema pa nila yung issue ng ill-gotten wealth. Diba? Hindi, mapag-usapan lang natin ito. Bakit ba talaga pilit ng mga kalyado nito ni Pangulo, si BP Sara ay ipasibak o ipatanggal o ma-disqualified. Diba? Kasi masarap mali-maleta ba naman ang usapan eh. Masarap talaga. Oo, walang kasing sarap. Sa linggo, dideliveran ka ilang milyon. Oo, tapos uutusan mo lang daw di umano, yung mga kakampi mo, tapos papadalhan ka na ngayon, aray mo, sarap. Milyonan ang usapan. Kaya yung iba, kahit hindi maganda, hindi mali yung inuutos, sige lang ng sige. Sige lang ng sige! Kasi umitindi! Tumitindi ang paldo no? Puti nagpaalala sa leader na suotin ang kanilang earpiece bago magsimula ang summit. Pero,
Mukhang tila baga, hindi ho ata maalam ang mama kung paano suotin. Oo. Marunong ka ba? Oh. Suotin mo raw. Suotin mo raw. Sa tenga. Hindi na pinakita dito. Hindi na pinakita kayo, no? Yung kay Pangulo, hindi na pinakita kasi sa, ano nila yan eh, istasyon. Wala talaga pag ito talaga ang balita. Ito magbabalita. Hindi pinakita yung amo nila na nagkakandara pa. Hindi maalam ang pagsuot. Уважаемые коллеги, Di ba? Wala. Loko nyo kami, ha? Yung amo nyo, ha? Tinatawanan ni Putin. Nakangisi si Putin. Hindi maalam sa pagsuot. Hindi nyo pinakita. Wow! Wow! Sabaw! Senator Cayetano, rumesbak muli kay Lacson. Ito yung kanyang banat dito kay Lacson. Kasi naman Lacson. Oo. Pag tapos na. Meron pa kasing patutsada eh. Ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Tama. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million ginastos ko. Tapos wala. Unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or minultiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Tama. Paano naging 28? Diba? So makikita Kita mo, gagawa ka lang ng kwento, Pinky. Kasablay-sablay pa. Mag-aral ka ulit ng mata, algebra, geometric, ha? Aralin mo para hindi ka namumukhang eng-eng. Sabi ko nga sa iyo, huwag niyo kakalabanin ito si Senator Alan Peter Cayetano sa mga debate lang. Dahil masisira kayo. Yung abogado, huwag niyong itatapat sa hindi abogado. Yung marunong, huwag niyong itatapat sa hindi marunong. Yung nag-aalam-alaman lang. Mapapahiya kayo ng gusto. Yan ang totoo. mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. Bakit ngayon break eh? Every day ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. Sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo eh. Meron pre-trial eh. Diba? So wag natin lokohin ang tao. Yan, ha? The VP with opposition administration. I can talk anytime. I have had meetings, not with the VP, with the executive side, to try to bridge everything. Pero, meron mga no compromise, which is our integrity. Diba? So, which goes to the third part, which is strategy versus tactics. No? So, the bigger picture is strategy. So, for example, let me just talk about 2 things sa strategy because we really have to talk about identity, where God is leading us, how do we refuel ourselves pag tingin natin pagod na tayo, di ba? So, for example, ang strategy natin from the start, simple lang. Kunin ang majority, kunin ang Senate presidency, gawin yung tama. Ganun lang simple. Gawin yung tama. Ano yung 3 tama? Una, anong truth na naitatago? Paano natin ilalabas in a systematic, at the time, corporate way, na hindi naman mayayanig ang Pilipinas, pero mayayanig ang mga korap. Okay, Yun. Sa pool, ang mga kurap. Pag mangyari ito sa pool ang mga kurap. Actually, meron na mga ibang grupo naman ito,
Oo, na-vlog natin kaninang umaga. Nagtataka tayo, bakit ngayon sila lumalabas at hindi sila lumabas noong panahon na nagkakaroon na ng problema yung Senate. Oo, ano yung papel naman nila para saan? Hindi ko mawari Ito yung grupo ng ewan-ewan. Hindi ko alam kung sino sila kasi ewan ko sino sila. Ewan natin kung sino ba sila. Kaya grupo ng ewan-ewan. Lumalabas ngayon, meron daw ho sila sa 28 nitong bago magkatapusan. Hindi ko lang alam kung ano yung pinaglalaban. Sabi nila, panagutin daw ang kurap. Baka mamaya makakita tayo placard, ibagsak si BP Sara, impeach si BP Sara. Ang pangalan ng grupo nila TOA TOA ba yun? Ato? Oo, Ato. Hindi ko lang sure Oo, pero tuloy tayo dito. Solve problems in education, in health, na totoo. Kasi like sa education, ang dami-daming, magaganda lahat ng bills na yan. Pero mark my word, until we deal with K-12, ang mga bata, half day lang ngayon Diba? So pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only 2 ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded at bumalik sa 7 to 3 p.m. or 7 a.m. or 8 to 4, whole day ang bata na equip lahat, or bawasan mo muna ng 2 years habang inaayos mo. Lahat ng iba doon are in between window dressing and building new rooms. Meaning building new rooms, magagandang programa. Ang problema, hindi mo inayos yung pundasyon. Diba? Tama. Ganun din po sa health natin. If you look at the amount of money out of expense sa gamot, if you look at the approval systems, if you look at PhilHealth, etc., kawawa talagang mahirap sa ating bansa. Kawawa talaga. Di ba? So, strategy. So, ano strategy nung kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Tama. Kaya hindi makakaila talaga, kitang-kita naman. Ando yung presensya ng ahente. Tinalo pa yung mga lesbo, Mga pulis, Ngayon parang ang mga lesbo ngayon, walang appearance doon. Yung ahente. Hindi, sinabi nila na kung nakaraan, di ba, na walang aarestuhin. Pero bakit nung nakatakas si Senator Bato, bigla na lang may warrant of arrest. Ngayon, ganyan din ang lumalabas ngayon kay Madarahug, kay Jesus Duque. Jesus Buse Duque, o kung kilala natin bilang si Sir Madarahug, isang vlogger din na talagang sobrang tapang pagdating sa pagsiwalat ng mga, alam mo yon, yung mga dorobo, yung mga flood control na ninakaw, yung pondo. Ito yung pumunta ng Ilocos, inikot ang mga lugar doon, wala hong nakitang mga project. Meron man kakapirasong poste at ilang hindi pa tapos. Kaya ngayon, may balita na naman siya. Hindi ko lang alam kung patungkol ito sa ICC warrant na naman daw di umano ni Senator Bongo. Kaya usapin Senator Bongo ngayon, pag-usapan natin, isa na namang hakbang ito at meron na naman itong kinalaman sa impeachment ni BP Sara. Malamang sa malamang, Kuya Goods, gagamitin nila yan bilang sandata para takutin na naman halimbawa kung matakot si Senator Bongo, siya ay magtatago. Kagaya ni Senador Bato. So ngayon, kung halimbawa hindi siya makakapunta sa trial, ibig sabihin yung botohan, mababawasan na naman. Sino-sino ba yung mga kilalang kalyado ni BP Sara? Unahin na natin, Senator Bongo, Senator Bato. Kung yung dalawa na yan, wala yan, mababawasan. Bilangin natin uli, Senator Bongo, Senator Bato, Marcos, Robin Padilla, Marcoleta, 2 Cayetano, 2 Villar, at Jinggoy Estrada, 10, Legarda, 11. Okay, tanggalin natin yung 2, 11. Tanggalin natin yung 2. Senator Bato, Senator Bongo. Alisin na natin sila. Marcoleta, Marcos, Estrada, 2 Villar, 2 Cayetano, Legarda, at isa na lang, Robin Padilla. Siyam pa rin. Wala na talaga, walang makukuhang conviction si BP Sara. Kaso nga lang, merong mga
Nakakatakot yung mga galawan. Pero alamin muna natin dito kay Sir Madarhug o kung tawagin nila sa totoong pangalan, si Jesus Busi Duque. May warrant of arrest na raw si Bongo sa ICC. Agoy, ubusin yata ang mga oposisyon. Dadalhin sila sa ICC. Pero ito yung pag-usapan natin. The previous administration fought for our safety. And they fought against criminality. And that it was unsafe for the criminals to roam the streets. And it was safe for people like you and me who are peace-loving to roam the streets even in the dead of night. Tapos, ang ngayong administrasyon na ito, ipupursigi kahit umalis na tayo sa ICC, ang ipakulong sila sa kanilang ginawa. History will judge us na it would be favorable to the Dutertes. Dahil sa panahon ni Duterte, talagang ang mga kriminal nagtatago talaga at maraming umamin na nagbagong buhay. Totoo Sila. naman. May nakalusot na isa. Alam niyo na kung sino. Hindi lang yata isa eh. Kasama yata asawa. At ngayon, namumroblema tayo. Anyway, sa mga katulad ko na peace-loving na talagang nakita paano tayo namuhay nung panahon ng mga Duterte, maswerte tayo. At mangangarap tayo at alam kong patuloy tayong lalaban para makabalik ang isang Duterte sa pamahalaan at maibalik uli ang dangal ng bawat Pilipino, lalo na sa kanyang seguridad, kanyang pagkain, at syempre, yung korupsyon na ito nakatakot-takot na patuloy nilang tinatabunan sa kung ano-anong issue. Yan. Yan, usapang issue. 'Di ba ngayon, mas matindi ang usapin ng flood control. Wala na 'yan. Oo. Bumilang ka lang ng ilang araw, hindi na pag-uusapan 'yan. Yan ang nakikita ni Aling Ledesma. Tutol nga siya na maging Blue Ribbon chairman yung mga durobo diyan eh. Bakit? Sila na nga ho yung napapangalanan, sila pa rin ang chairman. Wow. Ibang klase. 'Di ba? Kung ikaw ang mag-a-analyze, siyempre, hindi mo papayagan yung mga ganyang bagay. Di ba? Oo. At sana tutulan na rin yan, no? Oo, merong tumindig. Alam nyo, may tumitindig naman talaga sa mga senador, eh. Sa kaalyado ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang matinding tumitindig dyan, si Senador Marcoleta. Pero, siyempre, ang persa, nasa kanila yung beat. Yung beat ba? Yung beat, taga-kumpas. Nandoon sa mga bulok na senador. Ngayon, kung halimbawa, si Senador Marcoleta lang at yung iba ay hindi tumitindig, mahina ho ang pwersa. Nakukuha nyo? Pero sana, magising na yung mga Judes, yung mga nagtaksil, magising isang araw na mali ang kanilang ginagawa, mali ang kanilang ginawa. Diba? Simplihan lang natin. Nung una, ang gagaling nyo, ang yayabang nyo magsalita. Paninindigan natin, maninindigan tayo para sa tama. Hindi tayo korap. Sino ba ang nagbulgar ng korupsyon, ng flood control? Isang iglap, ayun. Trabaho tayo. Magtrabaho tayo. Gusto natin magtrabaho. Kaya umabot ka na sa ating video ito. Ako naman maglalambing nga. Laging sinasabi sa inyo, suportahan nyo yung isang pinapanood ko na vlogger. Simula pa lang nakita ko na ng potensyal at ito ay pwede nating ipantapat doon sa mga vlogger na bumibira sa mga Duterte. Matindi din kasi yung kanyang banat dito. Sample, Taong nakaupo na yan. Pero putang inang yan, ito din palang ombudsman, si Crispin Romilla, ay putang ina, napakataas din pala ng salin. Ay, aroy ko. Ayun, di ba? Napapag-usapan. Mataas ang salin. Grabe, ha? Paldo. Sinilip nyo yung salin ni Bibi Sara, pero yung salin nyo,
kumakalahating bilyon daw, di umano. Paldo! Ha? Ayan, kumabot ka sa ating video. Ako ho'y maglalambing naman. Oo, shoutout segment tayo. Shoutout kay J. Morales. Lagi ho siyang nakaantabay sa atin araw-araw, gabi-gabi. And sino to? Kay Ma'am Gina Galangco, shoutout sa iyo. Ma'am Malu, The Survivor Mix Club, shoutout po. Sagittarius, Year of the Dog, shoutout po sa inyo. Jen Sotero, shoutout po. Amin Pilde Leon, shoutout po sa iyo. Jose Astudillo, shoutout po. Juancho Cortez, shoutout po sa iyo. Linda Serenos, Linda Arseno, shoutout po. Aranas Alfredo, o Alfred ba? Alfred, tama ba? O Alfredo, shoutout po sa iyo. Jacqueline Dagpin, shoutout po sa iyo. Ma'am Rosemary, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo. At Roto Vegas ng New Zealand, shoutout po sa inyo dyan. Lagi sila nakantabay sa atin sa New Zealand. Sino pa ba? Ayan, kumabot ka sa ating video. Kaya damihan nyo yung pagkomento nyo kasi natatabunan ho naman talaga. Meron ho nagpapashoutout sa akin. Minessage na talaga ako eh. Sa aking pahina. Sa aking account. Minessage na ako. Kuya, shoutout mo naman. Hindi ko ho talaga nababasa pag dito kasi natatabunan. Kaya damihan nyo po. Mona Lisa Yona Malangkap, shoutout po sa iyo. Rosita Cobilan, shoutout po. Norin Madel, shoutout po sa iyo. Adonis Abrador, shoutout po sa iyo. Jen CNTV, shoutout po sa iyo. Alvin Watchador Vlog, shoutout po. 76, shoutout po sa iyo. Yuti 104, shoutout po sa inyo. Claudine Pham, ayan, shoutout po sa iyo. Sally Baarde, shoutout po sa iyo. Ma'am Marie, shoutout po sa iyo. Jerome Lima, shoutout po sa iyo. Sino to? Benjamin Layan, shoutout sa iyo. Benjamin Catalina Mon, shoutout sa iyo, Ma'am Catalina. Amando Ranya Senior, shoutout po sa iyo. Roland Perlas, shoutout po. Si Ma'am Sally Baarde, shoutout sa iyo ha. Melvin Mencide, shoutout sa iyo. Ayan, hanggang sa muli ho. Bye-bye!